Paano nagiging kuryente ang sinag ng araw? Bakit tinawag na White House ang bahay ng American President? Isang sport na kinakailangan ng precision sa paggalaw ay ang fencing. Kahit nung unang panahon pa, madalas nang maglaban ng mga tao gamit ang mga kamay, bato at espada. Ilan sa mga pinakaunang naitalang sword fighting as a sport ay ang sikat na gladiator sa ancient Rome. Noong 12th century, nagsimulang lumitaw ang mga sword fighting schools sa Europe. Noong 1487, ang pinakaunang libro tungkol sa sport ng fencing ay isinulat ni Diego de Valera. Susunod na daang taong, ang medieval times ay magtatapos at magsisimula ang Renaissance period. Sa panahong ito, naimbento ang rapier na eventually ay magiging fencing sword. Sa lahat ng mga espada sa modernong eskrima, ito ang isang tunay na sandata na may matalim na bihid at matulis na dulo. Pero paano yun kung gusto niyong mag-espada-espadahan? Just for fun lang, yung walang sakitan. Kaya naimbento ang foil. Hindi matulis ang dulo nito, kaya hindi ito makakasakit ng kalaban. Kaya niyo bang hulaan kung anong klaseng career meron ang mga professional fencers noong Renaissance? A. Law enforcement. B. Entertainers. Or C. Athletes. Tamang sagot ay entertainers. Hindi sikat na show ang fencing noon. Parang panunood ng sine sa ngayon. Para itong martial art na may nakakadinig na visual display. Maganap ang fencing sa maraming lugar sa buong Europa. Noong una, hindi titigil ang mga manlalaro hanggang hindi sugatan o tumba na. Pero di nagtagal ay nagkaroon ng point system, puntos sa bawat lamang hampas sa kalaban. Sa unang tournament noong 1880, kailangan lang matamaan ng contestant ang kalaban niya ng 5 beses para manalo. After 16 years, naging Olympic sport ito sa mga lalaki noong 1896. At sa mga babae naman ay noong 1924. Ngayon, ang fencing bilang sport ay halos katulad pa rin ng dati. Dalawang duelist ang mag-uunahang makatama. Ang pagkakaiba, ang mga duelist ay nagsusuot na ng electrical scoring suits na nakabantay kapag ang player ay nagtamaan ng isa. I believe! From the Philippines, Aidelin Diaz. Great things start from small beginnings.
I've paid my dues. We've come to this. One lift Time after time. at 217 kilograms. You brought me fame For the and gold. fortune and everything that goes. Si Eliza Valdez, bata pa lang. And bad mistakes. Matyaga na yan. I've made a few. And the Eliza Valdez. I'm my champion once again. Richard would come a long way from preventing harm. Champions, my friend. Filipino swimmer Ernie Gawilan now in the lead. Philippines breaks its own record. Great things start from small beginnings. Milo, energy to build champions in life. Let's continue to bring out the champion in every Filipino. Representing Philippines. I know you, Carlos, and I know what these 2 golds mean. Because I've known from your first steps, since you liked to climb, since you've liked to reach further. I've known you since you used to bend your ankles and close your eyes from exhaustion. And I know how much it bothers you when things get out of line. I know you for your effort and your strength. I know you for being the first in the history of the Philippines to have these records. That's why I know, Carlos, how much these golden triumphs mean. But more than anything, I know you by the metal of your soul. Do you know who I am? I am the future that knows everything. And because I know you, Carlos, I know what I'm going to see again in LA. Noong early 80s, talagang advance mag-isip si US President Jimmy Carter dahil siya ang unang nag-install ng mga solar panel sa White House. Ang solar panels ay isa sa best examples ng renewable energy. Paano na gumagana yan? Nagsisimula lahat sa araw, ang light and energy na binibigay nito. Kapag nasikatan ng araw ang solar panel, gumagana ang mga solar cells nito. Kino-convert ng mga cell na ito ang sunlight at heat energy para maging electric current. At ang kuryente na ito ay kinokolekta ng mga wires sa paligid ng solar panel. Ang energy na ito mula sa solar panel ay mapupunta sa building para magamit bilang kuryente. Ano mangyayari kapag madaming na-collect ng energy? Lahat ng bahay sa isang bayan o lungsod ay konektado sa isang electrical grid. Doon tayo kumukuha ng kuryente. At binabayaran to kada buwan. Pero kung meron kayong mga solar panel at nakapag-generate kayo ng sobra sa nagagamit nyo, yun ay babalik sa electric grid at tatakbo pabalik ang metro nyo. Kaya niyo bang hulaan kung gaano kalaki ang natitipid ng karaniwang household sa Amerika sa loob ng 10 taon dahil sa solar panel? A. $1,000 to $5,000. B. $5,000 to $10,000. Or C. $10,000 to $30,000. Ang sagot ay C, sa pagitan ng $10,000 to $30,000. Ang mga solar panel ay magastos sa umpisa, ngunit laking tipid nito sa katagalan. Kilala sa buong mundo ang bahay ng presidente ng Amerika. Madalas itong napapanood sa pelikula at TV. Ang unang Pangulo ng Amerika na si George Washington ay hindi nakatira sa White House dahil wala pa ito noong panahon niya. Pero siya ba ang nakaisip na magpatayo nito?
Oo, isang kompetisyon ang ginanap para sa pinakamahusay na disenyo at ang nanalo ay ang arkitekto na si James Hoban na nagpatuloy sa pagdidisenyo ng mga gusali sa South Carolina. Ang bahay ay itinayo noong 1790s at ang original na pangalan nito ay The President's Palace, Presidential Mansion o The President's House. Pero nagsimulang tawagin ng publiko ito bilang White House. Yun ang tumatak. Noong November 1, 1800, si John Adams ay naging unang pangulo na nanirahan sa White House. Pero maniniwala ba kayo na wala nang nakatira sa White House ngayon? Correct ka dyan. Dahil sinunog ito ng mga British sa giyera noong 1812, pagkatapos isang bagong White House ang itinayo sa parehong pundasyon. At yun, ang bahay kung saan nakatira ang mga presidente ng Amerika ngayon. Pero hindi lang mga pangulo ang nakatira sa White House. Ganon din ang pamilya nila. At sa paglipas ng panahon, ina-upgrade nila ito. Mahuhulaan niyo ba kung ano ang dinagdag ni First Lady Caroline Harrison dito noong 1891? A. Air conditioning. B. Electricity. C. Running water. Sa panahon ng termino ni Benjamin Harrison, bilang ika-23 Pangulo ng Estados Unidos, inunungkahi ng unang ginang Harrison ang pagdagdag ng letter D o kuryente. Ang nakakatuwa dito ay hindi sila gumamit ng electricity lights dahil takot silang makuryente. Noong 1902, ipinatayo ni Theodore Roosevelt ang West Wing. Ibig sabihin nito, ang pamilya ay magkakaroon ng ikalawang palapag para sa kanilang sarili. Ang pinakahuling malaking pag-aayos sa White House ay nangyari sa pagitan ng 1948 at 1952 sa panahon ni Harry S. Truman. Pagdating niya sa White House, maraming istruktura ng gusali ang literal na gumuho. Aba, oo nga naman. Halos 150 years old na yun, no? Nung timira siya sa White House, pinalitan ni Truman ang interior ng modern design at mga gamit. Marami sa mga ito ay nandun pa rin ngayon. At pwede mo makita kung ikaw ay mapalad na maimbitahan sa iconic na home office. I believe!